Open your Bible, please. O niya, wala pa mo kibog asa, basta i-open lang. Para andam ka ba? No? Guniti imong pistula daan. So, Discipleship A to Z series na ata sa letter B. Padayon ta sa atong lesson sa Bible. And the title for tonight is, Do We Have the Bible Today? Kay issue kayo ni sa mga kanang believers o sa non-believers about the translation sa Bible. Issue kayo ang kanang unsa gyoy gi-preserve nga pulong sa Ginoo. Unya nay uban nga adto gyud ta sa kanang pinaka-original gyud. So, unsa magyoy angay natong kuptan nga doktrina bahin aning Bible. So kinahanglan makaibaw ta ani kay para inigpasa nato sa ato ang disciple. Kabaw na ta. Amen. Kay how can you teach someone nga dili nimo ma-introduce niya ang Bible nga authority gyud ang Bible. Kay kung way authority ani ato ang pagpangalagad sa Ginoo, duwa-duwa ra gyud ni tanan. So kay duwa naman mag-uli-uli lang ta. Okay, nga itong gibuhat diri, ampo-ampo, hatag-hatag. Di ta mabusog kay kaon-kaon sa pulong sa Ginoo. No? Wala gyud point. Pero ang Bible, naa gyud siya point. Naa siya direction. Naa siya desire nga makuha nimo once you read the Bible. So ang Bible is alive. Buhi ang Bible, mga igsoon. So do we have the Bible today? Ato nang tubagon karon. The original manuscript of the Bible have long been lost. Wala na. Does this mean we no longer have the pure Word of God? Kay ang tinuod nga papel nga gisulatan sa permero gyud, wala na di na makit-an. Dili na makitaan kay wala nagproduce ang Ginoo og papel nga gipasulatan sa pulong sa Ginoo nga dili madugta. So it was long gone. Mo na ang question karon. Do we have the Bible today? Amen. Naa pa ba nato? Kay mo man ni ang question karon. Kay wala naman tong original na amaron ang ato ang kanang pulong sa Ginoo gyud. Let's go to Matthew, please. Matthew chapter 24 verse number 35. Dili ta magsugod. Unya sa kani pa lang nga verse mga igsoon, ato nang masabtan kung unsa ka kanang dedicated ang Ginoo nga iya gyud ipaabot ang pulong sa Ginoo hangtod sa katapusan. Matthew chapter 24 and verse number 35. I would like you to stand with me together. Go. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful night that you have given us. And this moment, oh God, we ask your wisdom to help us understand your message. Use me, empower me, Lord, to teach your people about the Bible. And I pray, dear God, that you will be the one to speak to us through me, O God. And I pray, Lord, that you give us also a submissive heart that we should be willing to learn and to accept the truth, O God, whatever things the Bible will tell us tonight. Thank you, Lord, and this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. You may take your seat, please. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Bugat kayo nga statement nga gibuhian sa Ginoo bahin sa iyang pulong. So diha pa lang mga kaigsuonan na nay tubag. So pangutanon na to balik. Do we have the Bible today? Again, the Bible is the Word of God. The Bible is the living Word of God. Amen. The Bible is the authority of our life. Buhi nga pulong sa Ginoo. Pero, just to give the benefit of the other people's doubt, I hope nga dili inyong doubt, do we have the Bible today? Do we have? Yes, we have the Bible today.
Because, mao niya ito isgutan. Because, number 1, it is preserved from generations forever. Amen. It is preserved from generations forever. So, sugod sa generation, sa sinugdanan pagyud mga kaigsunan. Gi-preserve na sa Ginoo, hangtod na sa katapusan gyud. Ang pulong sa Ginoo na, ang pulong sa Ginoo buhi, ang pulong sa Ginoo andam nga mutudlo og mo mold sa mga tao nga mobilib ni ining pulong sa Ginoo. Mapapas ng tanan nungka ang pulong sa Ginoo. Amen. 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 Pero di ara ang pangutana. Unya lagi unsa mang Baybula bi? Ato na sa pagkatapos ni ini nga mensahe mga kaigsunan, masabtan ninyo kung unsa gyud nga translation sa Bible ang dapat kuptan nato mga igsoon, and there is a proof to that. Let's go to Psalm chapter 12 verse number 6 to 7. You can color the verses that we are going to talk about tonight. Now in Psalms chapter 12, kolori, sirkuli, underlining. The Bible says in verse number 6, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Pure words. Pure. So, ang pagka-pure sa pulong sa Ginoo from the beginning is the same pureness of His Word. Hangtod yun na sa katapusan. Hangtod sa katapusan, mga kaigsunan. It is tried, purified 7 times. That is the Bible. In verse number 7, thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt what? Preserve them from this generation forever. Asa na nga generation? Sa sinugdanan gyud. I-preserve na sa Ginoo. Hantod kano sa forever. Amen. Wa mo nalipay anak mga igsoon. Na, the only thing that you need to make sure is mauba na nga preserved word ang imong gikuptan today. Mauba na ang imong gikuptan today. Para dili ka maglibog jud mga igsoon kay sa kadaghang translation sa mga Bible. Nagpromise na ang Ginoo nga naay preservation sa iyang pulong. Amen. Amen. Hangtod sa hangtod na mga kaigsunan, hangtod sa hangtod. Baliko na itong basa ang atong gibasa kaganina, and it can be also found in Mark chapter 13:31 and also in Luke chapter 21 verse number 33. Ang atong basahon sa Matthew chapter 24 verse number 35. Mo atong gibasa kaganina, basahon na itong balik mga kaigsunan, the same word. Gibalik-balik sa Ginoo. Amen. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. It is Jesus Christ nga nag-declare mga kaigsunan, but my words shall not pass away. Muna saligi ang pulong sa Ginoo. Ug unsay gisulti sa Ginoo, saligi mga igsoon. Kay mauna ang imong paglaom o ikuptanan nimo sa pagpangalagad o sa pagpanginabuhi aning kalibutan nga mahimo jud kang angayan nga mahimong alagad sa Ginoo. Kay usahay kining atong pagpanginabuhi, mao ni makaingon nga di na ta mahimong angayan sa pagpangalagad. Unya kung nahimo na kang way angay nga mga lagad, mga kaigsunan, kingkoy. Kingkoy ang mga Kristohanon. Unya kaning wa na kay angay mga lagad, mangangin ka sa uban. Mangangin ka sa mga tao nga lagad. Angin nun nimo ang ilang kainit sa pagpangalagad, imong angin nimo ang sila sa imong pagkaway angay. Sumuna kita dapat ato gyud i-make sure atong kaugalingon mga igsoon na kaning pulong nga gi-preserve sa Ginoo nga hangtod sa hangtod magpabilin. Amen. Mao ni nga pulong atong gikuptan ug atong gisaligan hangtod sa ato pud pagpanaw aning kalibutan na. Let's leave a very good legacy to the next generation. Amen. Nga ang preservation sa Ginoo sa iyang pulong nga napasa dinhi sa atong kinabuhi mga kaigsunan, the same pureness of word
ug doctrine nga atong mapasa ngadto sa atong generation. Kay kung dili magtuon ang mga Kristohanon sa pulong sa Ginoo, ang doktrina di na mahatag mga kaigsuonan. Mao na giingon igsoon nga ang pagdasig na lang, ang pagdasig, pero sa imong pagdasig wa nakakibaw kung sige sakto nga pagbuhat kay doctrine is the right thing to do. Mawagtag na ang doctrine. Amen. Ang ato na lang is kadasig. Wala na ang kainsakto Amen. sa gisulti sa Ginoo. Kay naa diha ang doktrina, naa diha ang insakto nga angin buhaton nato. Naa diri sa Bible mga kaigsuonan. Mao na kung dili ta magtuon sa pulong sa Ginoo, sagyad ta pirmi sa atong pagpangalagad. Di gyud mainsakto ang atong lakaw. Amen. It is preserved from generation forever. Promise na sa Ginoo, and He will never change. Kanang a promise will stay forever. Amen? Tanawa na yung Bible, B? Tanawa? Nalipay ka na ka na? Amen. Nalipay ka nga naa kay Bible karon? Na, giunsa man na nimo pag-atiman ang Bible nimo sa imong kinabuhi. Because the way you entertain the Bible in your life is the way you allow your life to be molded by the Word of God. Kung giunsa na nimo pagbasa o pagsabot o pagtuman. Kaya mo gina importante, tulo ka butang importante yun sa ato nga pagkupot sa Bible. Gibasa, gisabot o gituhuan, o niya gituman. Amen. Read, believe, and do. Amen. Kaya kung dili na nimo tuhuan, obviously, di ka matuman. Pero kung kutob na ka sa pagtuo, unya wa kay application, kuwang gyapon. Amen? But to make sure, mga kaigsunan, it is Jesus that promise, my words shall not pass away. Hallelujah. Amen? So, ikaduha nga tubag, nganong naatay Bible today? Ikaduha mga igsoon. It is preserved through fastidious, faithful, chosen men of God. Unsa man ang fastidious? Sila mo'y nag-take care sa pulong sa Ginoo. Sila gipili sa Dios nga maampingon kaayo sa pagtipig sa pulong sa Dios nga dili madugangan o dili makuhaan. Careful nga mga tao. So not only careful but faithful, chosen men of God. Bisan gani ang careful, mas bugat pa yun ang fastidious. Kay very careful man ang fastidious. Very careful. Mao na ang gibuhat sa Ginoo, nagpili siya anang mga tawhana. God has providentially kept His word from destruction and corruption in two ways. In two ways. So, providentially, still, carefully, nagpili siya mga tao to keep His word from destruction and corruption sa duha ka paagi. Duha ka paagi, mga igsoon. Una, down through the centuries, the Lord has raised up faithful men with a love for His word to keep it from harm. Faithful men. Mga tao nga dunay gugma sa pulong sa Ginoo. Mo na kana nga desire sa Ginoo nagpadayon na until today. God will look for faithful men in each church. Diri sa atong church nangita ang Ginoo kinsa man ang mga faithful men nga dunay gugma sa pulong sa Ginoo nga willing mo keep og preserve sa doctrine nga ipasa niya ngadto sa iyang sunod nga generation. Nga mao ang imong mga anak. Mao ang nagsunod nimo sa pagpangalagad. Nangita ang Ginoo kada simbahan. Amen. Nangita ang Ginoo nato karon nagtan-aw siya sa atong kasing-kasing. Kung ingon ana ba ang atong pagtuo sa pulong sa Dios o lutaw-lutaw ra ba ni ato o performance ra ba ning tinawhanon ning ato sa pagpangalagad sa Ginoo. He is not looking on our action. Amen. He's not listening to the words we speak,
But He is looking directly into our hearts. Kay diha siya mubasa mga kaigsunan if you are keeping the Word of God or gituhuan bagyod nimo ang pulong niya. Kung willing baka nga ipasa na hantod didto sa sunod pagyod o mapasa pun ngadto sa sunod, the pureness of the Word of God nga magpabilin mga igsoon. Mura kinahanglan makaibaw gyud ta sa mga doktrina gyud. Amen? Ayaw, kanang mga tao nga nakaibaw sa doktrina, bisan pag alirungan na siya o kanang dili mao nga doktrina. Magpabilin ko na siya magbarog sa insakto. Dili na siya makalitlag ka-twist. Amen? O pareha ng giving, for example. Ang uban mingon nga, wala na ng tithes. Ayaw na na. Wala na ng mga kuan kay kuan na takaron, kanang church na takaron. Ngano day church, wala na tithes. Ang hatag karon kana lang sa Book of Acts. Oh, pataka lang. Istorya, tanawa na ko ng hatag sa Book of Acts. Ibaligya imong yuta at tanang halin, ihatag dito. O nang imo nang gipili, kaya waka yuta. Kaya magpabutan na magutas Ginoo God. Kung pabutan tas Ginoo, di ta matrain. Amen. So, may na imong anak God. Pabutin na kung sa'y gusto niya, matrain ba na? You need to set examples and rules in your house. Unya kung dili mo sunod ang imong anak, hala, tagaig chance ka magbuot, tanawa, ipakompare sa dihang magbuot siya sa iyang kinabuhi, ipakompare ang iyang achievement sa dihang gigiyahan siya. Sometimes, ingon na ang Ginoo mga kaigsunan, gusto ko magbuot, sige. Pero na ang iyahang paglamdag yapon, na ang iyahang pag-uban, na ang iyahang pagkuan nimo, pagbantay. Ingon na ka mahigugmaon ang Ginoo. Unya sa dihang mapandol na ka kay sipyat magyuning ato ah. Sa dihang mapandol na ka mga kaigsunan, ang kamot sa Ginoo andam na yon. Ya, na. Barog na. Let's do it again. With me. Amen? With me. So ingon na sa na ato mga anak ka usay gaing kay sila dili magtuman dayon kay na bright guna sila pod. Dili dayon mo sunod. So sige. Then look at your achievement without me. Ay sa padugayag ayo kay basig maguba na gyud na tinuod. Mura kita pod kung panalitan nagbuot-buota wa kita magtuman sa Ginoo gyud, makibaw biya ka nagtuman kagwa. Makaibaw dili. So makaibaw ka nagtuman ba kagwa? So sa dihang kaibaw ka nga ang imong kinabuhi, guba batian ni kinabuhi kalipay tungod kay nagbuot-buot ka. Then it's time for you to go back to the Lord and say, I'm sorry, Lord. Please walk with me. I want to walk with you. I want you to be my life. Kay samtang naapay ginhawa mga kaigsunan, it is never too late. It is never too late. Kano sa mahimong late ang usa ka tawo? Namatay siya nga backslider? Mo nay late na. Bulahan ning taong namatay sa pagpangalagad. Great is your reward. Welcome ang buhaton sa Ginoo dito sa langit. Nakayahay ni Pastor Richard Ron. Amen? Kayahay ni Pastor Richard Ron. Wa maging perfect na to. Way perfect na to. Pero nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing sa imong tinguha sa pagpangalagad mga kaigsunan. Maunay mo matter. Maunay mo matter yun. Unya mainsakto naman kung naatay buhing pulong sa Ginoo. Kay kani mga tao nga gipili sa Dios mga kaigsunan, imagine na nimo centuries. How can you preserve something nga ang gidagan sa panahon mga kaigsunan centuries? Dili lang nimo eh. Ikaw kuno bi pampingon kag usa ka butang. Unya kana pagyud ha pulong ha, pwede na siya ma-erase, pwede ilisan.
Pero ang promise sa Ginoo, I will preserve this Amen. forever. Amen. Diha palandaan, igsoon. Rest assured because it is God that speaks. Amen. It is God that made the promise. Rest assured that it is true. It is true. In Deuteronomy chapter 31 verses 24 to 26. Panahon ni nga si Moses nagsuwat mga kaigsunan. Nagsuwat si Moses against sa mga kagahig-o, sa mga tao nga iyahang gilid. Verse number 24 to verse number 26. The Bible says, "And it came to pass, when Moses had made an end of writing the words of his law in a book until they were finished." Verse number 25, "That Moses commanded the Levites, which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, Take this book of the law, and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee." Tanawag asa gipabutang ni Moses ang book of the law. Dili ni ang katong tablet ha, book man ni. So the written word, igsoon nga angay mahibaw-an sa generation nga naa-present ug sa umaabot pa nga generation until today. Asa niya gipabutang? Sa Ark of the Covenant. Kaya mo kung saan ang Ark of the Covenant, nag-studio na magyun mo na. Tuwa dito ang mercy seat. Unsa nang mercy seat? That signifies the throne of God. Mercy seat. So anak ka balaan ang kanang Ark of the Covenant. Gikawat manggani niya, mga matay silang tanan. Kaya abi nila nga, makawat na to na ilang Ark of the Covenant, mo na ilang gahom. Mo na ilang power, mo na makadaog sila. Tungod anak, kawato na to. Gikawat ka away. Amen. The word of God in the wrong hands, it will never work. Amen. Amen. Ang pulong sa Ginoo giandam, gipreparar, gihimo, gituyo gyud ni mga kaigsunan para sa mga anak sa Dios, para makaibaw ta unsaon pagpangalagad ang Dios. Amen. Para ni nato, para i-share nato mga kaigsunan ngadto sa wa pa kasabot. Amen. Di ba ka-instruction ni Moses? So naa siya gisaligan ng mga skribo. Na siya gipili, mga igsoon, nga gipili sa Ginoo nga maoy mo protect sa pulong. Amen? Put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God. So mga katawhan ni sa Ginoo. Para maunay inyuhang sigihag paminaw ug tan-aw ninyo maunay mahimong witness against you sa inyong ka-rebelde. Amen? So naa ang pag-preserve sa pulong sa Ginoo sugod pa gyud sa panahon sa sinugdanan. Mo na makita na to ang sinugdanan gyud sa Bible in the beginning. Na-preserve na daan. Are you listening? Mo na imo gikuptan karon in Matthew chapter 5 verse 18. Matthew 5:18. Insirkuli ni. Underline ni, kolori. Mga importante yung mga verses atong basahon tonight regarding the Bible. 5 verse 18. The Bible says, "For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled." Amen. Imagine na nimo one jot, makatuldok or one tittle. Unsa man ang tittle? Gamay nga part, the smallest part of
the written word. So it could be kama kanang basta gamay nga part ka para nato wanay kapuslanan. Ingon ang Ginoo mga kaigsunan, even one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Na-fulfilled na ba? Asa man na ma-fulfilled? Sa katapusan ha. Mayo kung maabtan pa na nato. So we need to say, mga kaigsunan, wa pa natapos. For sure, there is a word of God that we could handle. Amen. Again, ang ato na lang i-make sure yun, mauban ni atong gikuptan. Mauban ni ang atong gikuptan. In Luke chapter 16, Luke 16:17, tanawa kung sa'y gisulti sa Bible. Tepa, na-bless mo sa mga verses? Amen. Tanawa diri sa Luke 16:17. Masaya ko sa Bible. And it is easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fail. Amen. Amen. Ooh. Could you imagine a very small part of the written word of God compared to the heaven and earth? Ingon si Kristo, mga igsoon, it is easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fail. Whatever God says in His Word will happen. Mao na nga mga Kristohanon nga nagbasa, wa magkat-on, wala ni tuman, mga guba ang kinabuhi. Kaya nga naman, ang ilang gisunod kung sumara sa ilang gusto. Amen. Ang ilang gisunod, sumala ra sa ilahang ganahan. Ag dili nila ganahan, dili nila tumanon. Hello. Dili mo fail. Mono kanang tithes, ibalik-balik yun na nato mga kaigsunan, kay daghan kay mga Kristohano nangaguba ang kinabuhi nila. Tungod aning tithes. Di mo kita ganahan, anak, good. Kamo ready ay, akong ganahan mo ko ani. Disagree mo kung dili mo akong giingon. Ganahan po mi pastor, oy. Ang tanaw nila sa pastor, buangit. Kaya pagtuo, murag buang. Pero sa Pastor Richard, ang iyang pagtuo mga kaigsunan, hindi kasabot ang mga membro. Karon pagkamatay sa pastor, natuman man na, gigrant man sa Ginoo ang iyahang mga damgo. Radio station, which is very impossible nga ma-reach. Kay perting mahala niya, kinalag franchise, kinalag pirmas presidente. Unya makapasar siya sa hearing. Bona daghan kayo nga mga tao dito, no, buang na si Pastor Richard. Mo ni ako ganahan ko inong buang nako kay kaning ato ang ministry rescue. Wa tay mga kwarta. Nya mang rescue ta. Bahala na buyong mugbuang tanawa inig kamatay na ko ilakilak nya mo. Ano matuman na ba? Unya, kuman natuman na di. Papaulion ako sa Ginoo kay natuman naman. Amo padayon na akong anak, ingon na naman na Pastor Kandawan, ingon siya, ikaw man ano yung building. Okay na. Pwede na siya kuwaon. Pagkahuman sa building, namatay siya. Si Pastor Richard, radyo, ang iyang gipangayo sa Ginoo, station. Mahuman ni. Nya, yuta. Siyempre, di man pwede mag-satellite ka, aka nang magtukod ka og tower, o niya, wakayuta. Everything is paid. Tanan, gadagan ng radio. Gamay na lang nga additional. Gikuha siya sa Ginoo. Ang sulti sa mga tao, buang. Gadako lang ang damgo. O karon naa ng radio.
Daghan na nga save tungod sa radio. Sometimes, mga igsoon, a man that has vision, ang tanaw sa mga tao samtang buhi pa buang. Pero sa diyang mamatay na, man of faith na dayon, man of faith. Kanindot anak kung makita mga igsoon nga pasalamatan na itaw nga grabe pagtuo, musupport ang mga member ba? Samtang buhi pa, di kay inikamatay na diha pa kami ngon nga grabe amo pastor, grabe pagtuo, makaiswag og bukid. Grabe to mo pastor, grabe to mo push. Pero patay na. Minawalihan mo yung ani samtang buhi pa ko. Kaya managan gud mo. Kung iwali ko ning patay na ko. Na ay vision gihatag sa Ginoo. Rescue ni atoa, rescue. Diri sa atoa, wako kay ba? Kay maor mo gyud dako na kung damgo og desire gyud nga maitsura gyud ni nayuta ang agak rescue, naanay balay sa mga bata nga i-rescue na to from the street. Naana sila'y farm. Naana, kompleto na ba? Magdagdagan na. Unya, receive na lang. Unya, naanay mga nagka-graduate. Unya, nakita na to ang kinabuhi nila. Nanindot na from the street to the Lord. Nakita na to nga ilang desire. Sila nagdako sila is for the Lord. Diba? Nako, buang ko. Watay kwarta ana. Pero hinaot pa mga kaigsunan, kung mayong ka na ko nga buang ko samtang buhi pa ko, inigtuma na ana, niya namatay na ko, ay jug ingnang man of faith ko, ha? Kay barugan gyud ka. Dapat imo nang giingon samtang buhi pa imong pastor. Ano gihuwat man imong mamatay. Amen? Nganong dagko og damgo ang mga pastor tungod kay dili ni among pagbuot. Mo nagihatag sa Ginoo mga kaigsunan. Obviously, it is bigger than what we can think. It is bigger than what we can desire. Because this is the work of God. Di ta kabuot mga igsoon. Gideploy ka sa Ginoo na ibuluhaton gihatag ang Ginoo nimo. It is according to His will. Ag atong assurance mga kaigsunan nga naay buhing pulo nga gi-preserve sa Ginoo from the beginning hangtod sa katapusan, and we are in between, and we have the living word of God nga atong masaligan sa pagpangalagad. Amen. Mo na dili buang ang pastor kung ang iyang pagtuo mga kaigsunan makalipong. Ang iyang vision, you need to see it. And the reason why members cannot see it, because you are not watching where God wanted you to look. Amen. Ang inyong gitanaw is your own life, your own problem, your own dreams, your own plan. And with that, you are blinded by the plan of God. Di jud ka kakita. Amen? So muna'y una mga igsoon. Through centuries, the Lord has raised up faithful men with a love for His word na ay gugma gyud to keep it from harm. Ikaduha, the Hebrew text of the Old Testament has been faithfully preserved by fastidious Jewish scribes. It is called Masoretic text. Mao na siya'y gipagpundok sa mga book sa Old Testament nga sinuwat sa Hebrew. Gitawag siyang Masoretic text. The Greek text of the New Testament has been faithfully and carefully preserved by Erasmus and others. Na siya mga kauban na ni. It is called Textus Receptus. So gingon ana pag-preserve sa Ginoo, napundok na ang Old Testament, napundok ang New Testament, napundok. So muna nga nila. Karon, muna itong pangitaon. Asa naman yung Masoretic text kay tunan akong Old Testament?
Now, to tell you, for your information, ang Masoretic text is written in Hebrew text. And the Textus Receptus is written in Greek. Now, how can you understand the Bible? So that brings us, mga kaigsuonan, to the next point. We don't need to understand Hebrew and Greek to know the Bible. Kay mao naman day na, unya, saan na to pagkaibaw anis kamatuoran? No, we don't need. We don't need to study. Kay kano sa apat na maluwas, mga kaigsuonan, kung istudyuhan pa na natong Greek, nga kanila ganing ininsik, iskwilahan nimo pagkalisuran no kung di ka kaibaw mo sabot, di ka kasabot ba sa gipasabot sa pulong impierno gyud ka. No, kisay ganahan ingon ani ang paagi. You want to be saved? Okay, you study Greek. Yeah, try to research. Unsa may sound aning mga Greek? Unsay pag Yeah. Na diha nakasulat ang kaluwasan. Unsaon na lang. Pero na may solusyon ang Ginoo. During 450 years which have been elapsed since the first printing of the New Testament, so paglabay na mga kaigsuonan, the preservation of God's Word extends to our English Bible. So pag mayroon English, it is something that we can understand. English! Naadi ay preservation sa pulong sa Ginoo nga nahimong English! Wow! So the only version of the Bible translated from the Masoretic text and Textus Receptus, so from the Masoretic text and from the Textus Receptus, giyabo into King James Version, 1611 AD. Amen. Also known as the Authorized Version. King James Version! Amen. Amen. Ambot nga nung naagi mo disagree nga, King James magyud mo na translate from the original. Amen. Wa may lain. Mo na mag-careful ta mga kaigsunan. Now, if you're holding a King James Version tonight, i-check B, King James ba na imong Bible? Na, dugay na ka nakaibaw King James na? When you are holding a King James Version Bible, you are holding the Word of God. Amen. Praise the Lord. Amen. So you are holding the Word of God. Wow, this is the Word of God. Amen. So if you know that that is the Word of God, mga kaigsunan, pure. Amen. Kung saan man mo pagbasa? Naot pa mausab ng inyuhang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Basa mga kaigsunan sa mga nangayo kag instruction sa Ginoo. Basaha nga sama ang Ginoo nagatubang nimo og iyang kag istoryahan. Amen. Ayog duka-dukai, ayog dagan-dagani. Amen. Ayog luya-luyahi. Ayog puul-puuli. Amen. Amen. Ayog ka na pakauran inom basa-basa unya para inom buutan. Kaning basa-basa mga kaigsunan, mura ni nagligo-ligo. Naligo na, wala. Makay mo unsa na tao nga magligo-ligo, nisud sa banyo, nisud. Ni gawas nga basa. Pero nagligo-ligo ra dito. Gibasa ang buhok. Basa na. Gibasa ang tugnawa. Ligo-ligo. Kinahanglan ligo gyud.
Muna kung magbasa-basa lang ka, mga kaigsunan, wa jud ka nabasa sa pulong sa Ginoo nga nagrepresent siya nga tubig. Mao na nga wa gyud pagkalimpyo sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Amen. Pasalamat ta nga nahigmata ta, nahimugso ta sa Kristohanong kinabuhi nga ang atong gikuptan King James. Nalimad ka na tuwa ka mga kaigsunan, nagmata ka nga NIV ang imuha nga Bible. New American Standard. Bisa man New King James Version. What am I new? American Standard. Good news. Magbantay mo, daghan translation karon mga kaigsunan, corrupted version of the Bible. Daghan mga sukuan eh. Ako na i-post. Mga kinopya na sila, unya, ang uban na nagipang-change, gitangtang na ang virgin birth. Amen. Gitangtang na mga kaigsunan, ang mga importante nga part nga dapat doktrina na. You cannot change it. Amen. Because it is the doctrine that Christians needs to know and understand. Praise the Lord. Amen. So muna mga kaigsunan, pasalamat jud ka nga naghimugso ka, nahimo kang Kristohanon nga nagmata ka nga ang imong gipaminaw King James. King James. Amen. Nya pastor si Buano ro man ko pastor. Dapat na po kay King James Wood. Trust me, you can understand that. Amen. Kaya na ako'y kauban, dili na ko classmate, ahead sila. Di gyud kasabot bisag Bisaya. Gipabasa siya og King James. Mga igsoon, naluoy na lang ang pastor kay usa ka chapter wa magyud na human. Nihilak na lang. Kay di gyud siya kasabot. Sige, Bisaya na lang. Si Bisaya na lang. Basag Bisaya, di magyud gihapon siya katiwas og basa, nihilak na lang siya. Gitagag chance, eskwela. Ding graduate mga kaigsunan. Pag-abot na niya sa third year, wali na, King James. Na pastor na. Ani uli na mga Ginoo. Hello? Makasabot lagi ka, basaha lang, powerful ka ining Bible. O niya ang Cebuano, himuan na siyang murag bag imong dictionary. Sige, pasabot ani. Naman kayo masabtan na bang? Kamo, basa mo ba? Kamo di kayo haniti og English. Parehas ra gud dagon. Ug na ako di masabtan diha. Tempa. Magbugno gyud ta hantod makasabot ko nimo. That's how to learn the language. Na naman tayo nahibawan diha. Kinsay wa kasabot na ng during. Wa mo kasabot ng during? Unsa na pastor, laki babae? Na kinsay wa kasabot anang first? Wa mo kasabot aning first? Kasabot pud mo eh. So meaning naa makay nasabtan diha. So hinay-hinayag tudlo ang imong kaugalingon sa mga pulong nga wa ka kasabot, hinay-hinayag tanaw. Okay, balik ka dito sa Cebuano. Sa ganun ni. Or naa kay dictionary nga English Cebuano. Unsa kay pasabot ani? Mauday ni. So imong underlinean naa na kay another English word. Bisan gani ang mga Amerikano naman ay English word niya di sila kasabot. Guol ka man. Nahitabo ni ang kanang Filipino, mas daghan pa siya English na ibawaan. Mas daghan pa laging English na ibawaan ang Pilipino kaysa Amerikano na ay mga panghitabo ingon ana. Sumakat-unan. Amen? Now, this is the Word of God and you want to learn. You want to know.
Mo gyud ang pinaka-importante. Lord, I want to know because I want to serve you. Then the Lord sees your heart and He hears your desire. Pasabton kas Ginoo mga igsoon. Amen? So are you blessed? We have King James Version Bible. Na inibasa nimo ugma ha, inig devotional nimo. Salamat kas Ginoo, Lord. Salamat kay Lord. Pero mao lagi, bisag unsa pa kanindot tinuod ang imong espada, pero di ka kahibaw mo gamit. Mapunggutan kag liog ikaw ray gaputol. Amen. You need to master your sword. You need to master the Bible. You need to master. Keep on reading, keep on learning, keep on doing. Ana na ang pagmaster sa pulong sa Ginoo. Dili lang kay basa unya diway buhat-buhat. Ang pagmaster sa pulong sa Ginoo, basa unya buhata. Amen. Kay kanabit na nagpractice og sword. Primero, hangin sa ana hangin. Tanang style ilang ko anon. Pero madugay, nanay saging, tigbason. Madugay, kawayan na tigbason. Magkagahi ba? Madugay, puthaw na bunal-bunalan. Nga, kay lahi ba na ang epekto sa response sa puthaw? Kung humok imong tigbason o gahi, di ba kaya na magputol mong kahoy, sundang gamiton ninyo? Usahay mo, kurog imong kamot, labi na gahi kayo ang kahoy. So na point nga, kanikuno, sulwininga kuno ng bata. Humok. Di ba? O sulwininga kuno na. Try to draw your sword and try to use it. Di lang kay puros ra hangin. May nakay ka mo tudlo. Wala, yung wadyo ka ni suway og tao. May naka mo sulwinig iring. Iro. Kay giila ka praktise bisag kinsa sulwininga hasta buwak hala. Witness ang buwak. Ya may nakay ka, yung wadyo ni mo gitry sa tao. Para man sa tao. So, i-try nimo dito. Bata sa. Humok pa man na. Madugay, magkagahi. Madugay, mga standby na. Muna na yung pinakakuan. Puthaw na imong gamitan sa espada. Nga bugoy niya ma-convert. Woo! Praise the Lord. You know how to draw your sword sa mga gahi nga mga butang. Amen? Magka-master ka. Ayaw diretso ang puthaw. Against puthaw. Amen? Pero ang pinaka-sure, mga igsoon, we have the right sword. Amen. The preserved Word of God. This is inspired Bible. Dagan na kayo hindi mo tuo nga ang King James inspired. Kaya ang inspired ra kuno katura kunong kuan katong Hebrew o Greek. When God promised that He will preserve apil mga kaigsuunan. It is a preserved, inspired book. Kaya mao gini akong gibarugan, kung walay inspired Bible, walay inspired church, walay inspired members, expired tanan. Amen? Dito mo to nga ang Bible inspired niya, mag-claim ka sa power sa Ginoo, mga kaigsunan, mura kag way buot na Kristohanon. Alright? Review na to. Do we have the Bible today? Do we have the Bible today? Dapat parehas nagtubag ha? Yes! We have the Bible today. Amen? Because it is preserved from generations forever. Sugod sa pagbuhat ni Ana, sugod sa paghatag sa Ginoo sa pulong para natong mga tao, igsoon, gi-preserve na niya hangtod sa kahangturan. Ikaduha, it is preserved through fastidious, faithful, chosen men of God. Mga dili danghag nga mga tao. Kaya na may faithful nga danghag. Faithful lagi, pero daghan kayong dasmag. Amen? Kani dili lang kay faithful, fastidious pag yun. Very much careful. Murag make sure gud nila ba nga sa ilang panahon, panalitan, ako nagkupot sa pulong sa Ginoo. So, fastidious ko.
Ako ginigikuptan hantod sa sunod na kay mamatay man ko. So gikuptan ako hantod mapasa nako sa sunod nga mo take care aning pulong. Munang klase mga tao gipili sa Ginoo nga ilang kinabuhi willing nilang ihatag. Amen. Para lang sa pulong sa Ginoo nga mapasa hangtod sa katapusan. Ikatulo, we don't need to understand Hebrew and Greek to know the Bible. Amen. Since ang original text igsoon nga gigamit is Hebrew in the Old Testament and Greek in the New Testament. So kung mayon ta literal gyud nga I want the original. Wala preserve na sa Ginoo para sa tibuok kalibutan unya dili niya i-translate. Ha? Unya gibuwag-buwag niya ang lingwahe sa mga tao. So unsa tan-aw ninyo sa Ginoo? Unfair ang Ginoo kay may tatutanan nawala sa pagkasabot anang Hebrew o Greek? Naarabay nagpabilin? Amen? Subot pa sabton mga igsoon nga ang Ginoo kitang mga Pilipino pang impierno ra gyud ta, Amerikano, ang paralangit ra Hebrew ra og kanang mga Grigo. So ingon ana ba tan-aw nato sa Ginoo? No. Wala nga nganong dili man sa lain nga lingwahe na translate ang King James? Nga naman. Because God knows mga igsoon na ang English, siya naghimo ng English good. So nganong English man? Kay tungod ang mga tao pag magkita, Hapon o Koreano. Magkasinabot dili? Dili. Asa sila magkasinabot? English. Mo na mga eskwela gyud sila English. Ang mga Chinese mo eskwela English. Ang mga Korean mo eskwela English. Mo na dato ang mga Pilipino. Kay maayo kayo mo tudlog English. Di ba? Kabantay mo ang mga kuan dali na maka-catch up nga naman. We learn English. Sugod pa sa pagkabata na to, di hata naka-advantage. So, sa ato pa mga kigsunan, when we talk about mission, kita ang pinaka-pribilehiyo nga mubuhat sa misyon. Because we know how to speak English. Muna ay gina-atrasing in English gyud. English man inuon imo. Siyempre mong inistoryan, kung ano English ni Pastor. English. Muna English gyud, di kinasipiat mga kaigsunan. Nganong English translation. Gikan sa original, nayabong ngadto sa English. Kay tanan mga tao magkasinabot sa in English. Kay tanan nag-desire nga makaibaw mo istoryag in English. Amen? Naningkamot na ron. Ang Hapon, naningkamot na. Sa una kay, no, Japanese only. Japanese only. Mapapanis kayo dyan. Karon naningkamot na mga Hapon nga mag-in English. Yeah. Amen? Korean, Chinese, Thai. Bastang Thai, dugay kay nagkatug English. Karon ang mga Thai nga kamao mo in English, mo'y in demand. In demand sa Thailand, dagko kay sweldo. Ang imo lang diferensya, engineer ka nga maayo mo in English. Kaysa engineer nga di ka mao mo in English. Mo ra gyud diferensya. Mas dako pag grado tong di ka mao mo in English, pero di ang in English mi atong basihan ani. Nga sipiat ba na nga gibuhat na sa Ginoo nga gihimo English, so di na ta kinahanglan mo study ana mga kaigsunan ay mong paminaw ng uban nga miingon nga ang King James di na inspired. Kaya rin kita sa Hebrew. Sa ato pa kanang tawhana di pa naluwas. Kay pastoryanan sa Hebrew, pastoryanan sa Greek. Di kibaw. Di pa naluwas. Pasalamat ka, ikaw nituo ka nga ang King James Version is inspired. Sure ka sa imong kaluwasan. Kay ang tao nga magduda sa iyang gituhuan, dili tinuod pagtuo. Amen? Pero di ta kahukom ha, di ta kahukom. Pero ato lang ingon na una ba?
Basa kag King James, gidudahan nimo nga di na inspired. Dili na siya 100% faith sa gisulti diha sa imong gibasa. Dapat 100% gituhuan gyud na nimo. Amen? Pero bisag Cebuano pa na, kung nituo ka mga kigsunan ka na pulong na sa Ginoo, maluwas ka eh. O inay mong kaugalingon, pasalamat ka sa Ginoo. You are holding the Word of God. You are holding the Word of God. Our next lesson, para ni karong Wednesday, Saturday. Why do we need the Bible? Why do we need the Bible? So, na mga verses nga atong ihatag nga unsa may rason nganong kinahanglan magyud nato ning Bible. Atong ato magyud ning basahon, ato magyud ning kat-unon, nganong ato magyud ning tumanon ang Bible. Amen. So, na kuan ba, na-meet ba ang inyuhang question sa una-una kabahin sa King James? I'm not preaching about King James. I am preaching about the Word of God. Nga kaning King James is the preservation of the Word of God. Pasalamat ta nga naay King James. Pero I'm not preaching nga i-worship na to ang King James. Dili, i-worship na to ang Word of God. Ang Ginoo may atong i-worship. Pero pasalamatan na to ang Ginoo nga gi-allow niya nga makasabuta kay ambot na lang yun. Kung mo eskwela patag Hebrew and Greek, una pa ta kapangalagas Ginoo. Mga matay na lang ta mga kaigsunan, di pa gyud ta kapangalagas Ginoo. Well, pasalamat ta anytime because of the King James Version, we can serve the Lord according to His will. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful time that you have given us. Thank you, Lord, for your words. Thank you, Lord, for giving us opportunity to learn your words, O God, through the King James Version, the Bible. Thank you, Lord, for each and every one that are here tonight. I pray, dear God, that you bless them, O Father, that they would love, or they will love the Bible with all their hearts, O Lord, and read the Bible as if nga naminaw gid sila o kami diha kanimo, O Lord. I pray, dear God, kaning among pagpaminaw sa imong mensahe o pagbasa sa imong Bible, Lord, nga himuon gyud namo, Lord, nga naminaw mig instruction para among buhaton sa pagpangalagad kanimo. May you please bless this invitation tonight. I pray, dear God, that as they come, may you please speak to the heart of your people. And I pray, dear God, that you let them come with a pure heart tonight. This is for your glory. We pray in Jesus' name.